Manonood. Kayong aalis because when we come back, pag-uusapan naman natin ang mga issue na may kinalaman sa mga marino. Mayroon tayong makakasama dyan. Again, isang panauhin natin. At the same time, ang ating co-host na si Engineer Nelson Ramirez. Gentlemen, thank you so much. Yes, muli tayo po ay nandito sa ikalawang bahagi ng ating programang Serbisyo Publiko. It's about tinig ng marino. And we're very happy because, you know, once again, nagbakasyon ito ng isang linggo. At kasi po ay siya ay nag-ikot sa buong Pilipinas, if I'm not mistaken. Nakasama pa yata yung bansang Asia. I'm referring to our co-host here, Engineer Nelson Ramirez. Once again, good afternoon and welcome again. At mayroon tayong panauhin na maganda naman yung ating mga pag-uusapan this time. Yes, bati muna po kayo. Yes, magandang hapunan at magandang hapon Captain Casario. Magandang hapon naman sa lahat ng ating mga viewers dito sa ating programang Tinig ng Marino. Okay. Ang ating topic na pag-usapan, it's about the problems of manning agencies on the maritime legal cases in connection with ambulance chasers. Ano ba yung tinatawag na ambulance chasers? Tamang-tama po, isa pong retired kapitan ng barko, may-ari ng isang shipping agency. Hindi pa naman natin ito commercial, pero babanggitin ko na. I hope in the future he can. Okay. Okay, we have Captain Reynaldo Casario, President ng Cargo Safeway Incorporated. Bati po kayo, Kapitan, and welcome to the show, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay. Siya ay nagmamayari ng isang manning agency for how many years? Well, he had been the president of Cargo Safeway. Ang pakaalam ko, nagtrabaho din ako sa kanila. You are the crewing manager of Captain. See? Superintendent, the crewing manager ng Cargo Safeway. That was 1986. Don't mention. Kasi mahalata yung edad natin. Okay. So kayo ay 148 na barko ang sinusuplayan niya ng mga? Sa kasalukuyan po. Seaman. Ayun. So, sir, kayo pala, tao nyo pala dati ito? Crewing manager nyo? I will not ask. Alam ko naman kung ano yung performance niya. You don't need to explain. Diba? Magaling naman yung performance nito kahit na dito sa pakikibaka. Okay. Allow me to ask the first question, Engineer. Is it okay? Yeah. O gusto nyo kayo? Hindi, sa bata na muna. Alright. Ako na muna. Ikaw na magtanong. Talagang parang ayaw mong maniwala na mas bata ako sa'yo. Sige. Okay, this is the first question. Ano ba yung tinatawag na ambulance chaser? Ambulance chaser. Ano yung epekto nito sa isang manning agency? Malaki po kasi pag parating talo ang kaso, laban dito sa mga ambulance chasers na to, bayad ng bayad ang insurance at ang na nagkakaroon ng problema. The principal? Owners, yes, the principal itself. Not necessarily the manning agency that we're holding. Nagkakaroon din po kami ng problema dahil nawawala ng tiwala yung principal sa amin. Okay. Hi, I'd like to acknowledge Sir Vice President. Sir Jerry, how are you? Good afternoon. Now, yung nawawala ng tiwala ang may-ari po, ang principal. Pero teka muna, bakit magbabayad kung halimbawa walang problema? Engineer, would you like to add? Di unang-una, may mga seaman na gusto na naman sanang alamin nila, no, napunta sila sa NLRC or say for example, nagkasakit nandoon sa hospital. Itong mga tinatawag nating ambulance chaser, ay mga ahente yan doon sa hospital na yan. So, inuudyukan ka agad yung seaman na magdemanda ka. Although, itong manning agency ay willing naman tulungan yung seaman sa pagpagamot at ang babayaran kung ano man ang dapat bayaran, gusto ng ambulance chaser na idadaan sa demanda, para kumita naman sila kagad. So, ibig sabihin, ito yung mga nag-uudyok na dapat hindi na magdemanda, nagdidemanda dahil mas malaki yung makukuha? Is that... Iyon po ang pangako nila sa mga seaman. Hindi nila inintindi kung mayroong kontrata o may CBA. Yes. I think we ask Captain Casario here, mula noong 1980, you own this shipping agency. Opo.
na 148 ang mga barko na sinusuplayan nyo ng mga seafarers. Sa kasalukuyan po. Yes, sa kasalukuyan. What is your sad experience with the ambulance chasers? We have several sad experience with these ambulance chasers na tinatawag natin. Kasi naging popular ito sa mga abogado na sinasabi nating ambulance chaser dahil hindi naman talaga sila kilala ng mga seaman na kanilang nabibiktima. Sabihin na nating nabibiktima. Nakakaharap lang nila yan dahil sa marami silang pinakakalat na runners sa mga labi ng hospitals, sa istambayan ng mga seaman. At pagkaminsan po, pagka nabalitaan nila sa dyaryo, nabasa nila na may namatay na seaman, hanggang sa punerarya, nagpupunta po yung mga runners nila. Runners, normally mga runners, Hindi marami lang isang sila. abogado? Yan po mga abogadong yan na tinatawag nating ambulance chasing lawyers. Hindi naman sila talaga mismo ang personal na nangungumbisi, kundi marami silang mga pakalat na Mga runners. tawag natin runners Okay. para kumbinsihin yung mga seaman, pamilya ng mga seaman na magdemanda kahit na inaasikaso naman ng mga manning agency. Okay. So what is so alarming in this issue? What is so alarming? The reason why I asked this, engineer, because affected ba yung mga principal? The principal meaning the owner of the barko. If you have 148 na barko na sinusuplayan ng mga seafarers, naaalarma ba sila? Mayroon ba silang reklamo na, teka muna, dahil sa mga nangyayaring ganyan, yung panluloko ng mga abogado, kahit na hindi na kailangan magbayad, in the first place, magkano yung involved na pera? At naaalarma ba yung mga principals natin? Bibigyan kita ng isang kaso, Yes, no? go ahead, please. Halimbawa, gagaya ng isang chief cook nila sa Cargo Safeway, ay 3 beses na pala yun na nakakuha ng pera sabagat dinideclare niya na nawalan daw siya loss of hearing and his left ear. Okay. Biruin mo, 3 beses na siya nawala ng hearing sa kanyang left ear. So, ibig sabihin, hindi na convincing. Paano ilan ba naman ang left ear mo? Isa lang naman. Kung 3 beses ka na nawala ng hearing sa left ear, So, 3 beses, 3 ang tenga mo sa, 3 ang left ear mo. Pang-apat po kami. Pang-apat sa kanya. I Pang-apat doon sa see. kanya, pero mo ba naman yan? So, that's a clear panloloko. Oh, yeah. Pero, tanong, bakit nakakulusot ito? We have the agency na tumitingin dito, let's say for example, bakit mayroon, di ba dinadaan naman sa NLRC, dinidinig yung kaso? Yun Mamaya, na nga. parang gustong-gusto nyo nang sumagot. Sandali lamang po. We'll pause for a break. Magbabalik kami. Tayo nagbabalik dito sa ating programang Tinig ng Marino at pag-uusapan muli natin ang problema ng mga manning agencies tungkol dito sa mga tinatawag na ambulance chasers. Okay. Kanina sinasabi ko na hold on for a while. Parang gusto mo nang sumagot. What is that? What is so alarming? What is so alarming in this kind of problem? Kasi yung mga marino ayaw naman sana talaga mag-file ng